Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Eli Saludar. Sekretary, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon naman po, mga kababayan. Dito po tayo sa programa Iparas kay Paras. At babati po ako sa inyo, mga mahal kong kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. At Ado Paglinahon po ang maestro. Nagpupugay ng isang magandang araw sa inyo lahat sa mga parte ng mundo. Kayo naroon. At siyempre, isa rin sa talagang pinakamainit na issue ngayon ay ito hong mga aligasyon, no, na milagro sa PCSO Lotto. At ang pinakahuli ay merong investor na naglagak ng puhunan, tumaya ng 90 million pesos. Sa tatlong outlets to, tigti 30 million at kinabukasan, tumama naman 640 million, Secretary. Okay, bago natin i-discuss yan, we want to lay down muna the facts, no? At ito po ay pinaabot sa publiko ni Ginoong Senador Rapi Tulfo. Pakinggan natin si Mr. Tulfo. Meron yung duda ko na may namumuhunan. In fact, nabanggit ko kanina, merong incident doon na isang tao namuna ng 90 million. 3 outlets, bawat outlet na isa lang may-ari, nagtaya ng tig 30, 90 million total. At pinanunuan niya 600 million plus. So namuhunan talaga siya. Tumaya siya ng yung system 12. So parang again, parang sigurado na siya mananalo siya o may nakatimbre sa kanya. Yun ang sinasabi ko nga na bago siya nanalo, tinaasan yung amount ng pot. Hindi bawal yon kung tutuusin. Wala naman nakalagay sa ating batas maging sa ng PCSO charter na bawal magtaya ng by the millions. Of course. Pero kanina, maging yung AMLAC, sabi niya there's something irregular na for you tumaya ng ganun kalaki sa yon sa AMLAC side. On the other hand, doon ba yung parang tinayaan mo halos lahat ng numero, nag-invest ka, parang manalo. So, nung tumaya ka ng ganong kalaking amount to cover yung pot, na para ma-cover man lahat ng numero, manalo ka, baka meron ka ring inside information. O baka sigurado ka, you will not invest that much money, wala naman sigurong negosyante, kung negosyante mo ito, mag-invest ng ganong kalaki, nang hindi siya nabibigyan ng some kind of an assurance na babalik sa kanyang perang yon, one way or the other. Kaya nga, sa susunod na hearing, patatawag ko ng DICT and then kukuha din kami ng independent IT. Sa ngayon kasi inaasahan lang ng DICT. So, in fairness sa DICT, they're doing their best na para makatulong din sa investigation na ginagawa namin. Pero ako mag-imbita ng third party na hindi taga-gobyerno na titingnan muna ng husto yung integrity ng PCSO computer from root access, source code, etc. And then, only after then, maka-come up tayo ng legislation na para maprotektahan talaga yung integrity ng PCSO ng game nang hindi na magkaroon ng pagdududa sa taong bayan. Paggrabe ng paggrabe ang nadidiskubre dito sa PCSO. Hindi lamang noong Disyembre, nagpaluwal ng 2.7 billion pesos in 1 month, mapanalo lang yung pera na yan. In spite the fact na yung pera dapat na ito-turn over na bilang dividendo sa gobyerno ay sinugal pa at pinapanalo pa. Nilagay pa as prize money. Yun ilalagak na sa treasury. Yes. Na dividendo ng gobyerno. Tatabi na. Tatabi na yon kasi I mean, the real mandate of the PCSO is not to make money. Hindi naman negosyo yan. The real mandate is to make some money, not necessarily big na talagang pipilitin mong magnegosyo ka ng malaki. It's only for the sake of getting some money para masuportahan ang social programs ng executive department.
ng Gobyerno. Pero kung talagang ang hangarin ng namumuno dyan ay talagang lulustayin ang pera para lang makakalap ng mas malaking kita, that's beyond the mandate of PCSO. Kasi parang ang dating sa akin nun, sugal na yun. Oo. Di ba? Hindi sugal ang PCSO. Hindi naman, they're not involved in gambling. Bawal nga tumaya ng milyon. Yes. Kasi sabi lang ni Rapi Tulfo. Pangalawa po, yung investigasyon ni Tulfo tungkol sa pwede bang mamanipula ang mga numero para yung numerong hindi nananalo ay mapanalo. Ito po ay sinang-ayunan po ng isang IT expert ng PCSO na ito po ay posible. Dahil yung root source, anong pangalan yan? Root access. Root access ay posibleng gamitin para mapalitan yung numero. Ang may hawak nito ay yung suspect, number 1 suspect by the name of Langka Robles. At yung Anos? Anong pangalan no? Anos? Yung assistant manager? Angkas? Ano? Oh, whatever his name is. Verify nyo. It doesn't matter. Ngayon naman, kamakailan lang sinabi ni Tulfo na isang tao sa isang buwan 20 times nanalo. Oh. In another month, the same person nanalo uli ng 20 times. In another time, 10 beses. In another time, 9 times. And ito po ay was just casually answered by Robles na hindi yung nanalo po, hindi naman yan lahat Hindi yung jackpot lahat. Oo, hindi naman yan Malitla naman yan Oo, hindi naman yan claimants parang sabi niya, mga claimants lang naman yan, hindi naman yan bettors yun. Pero Secretary G, siguro maganda pagtuunan natin ng pansin. Sige. Yung dito kasi talagang nakaka-intriga, nagtataka. May nag-invest ng 90 million, di ba? 30, hindi, bago natin ilatag muna natin yung lahat, yung mga kabulastugan. Kasi ilalahat mo na isa-isa mo. Kasi pattern may pattern na Kasi ito, meron din na may nanalo na 225,000 8 times. Yeah. Noong July, binabanggit mo rin, iba-iba. Okay. Kasi may pattern na napaka-questionable na ang mga iba-ibang presyo, kanya-kanyang level. Iba-ibang na lahat na aspect diyan sa gambling sa laro na yan napapasukan na ng ikangay kaduda-duda. Naging fantastic na. Naging hindi na makakatotohanan. Ngayon, pinasok na naman itong 90 million. Ito, Sek, yung 3-digit lotto games, meron na yan, 37 times noong 2023. So, naka 8.35, 325 million. So, ang dami. Yung pati maliitan, Pero ilatag natin. So, marami. Ito muna, bago tayo sa 90 million, ilatag muna natin. Ano ang kabulastugan dyan sa mga argumento ni Langka, ni Robles? Anong kabulastugan? Sabi niya, ang nanalo daw, iba-iba. Pero isa lang yung nagkiklaim. Okay. Palagay na natin. Pero, how can that happen? Kasi daw, yung nagkiklaim ay agent. Agent daw at pinapaklaim lang. Ng mga bettors. Parang tunog wedding yan. Ito, yung quote niya sinasabi. May komprador. Yan po, yung sinasabi ko sa lotto agent na pinakiusapan
ng kanya mga bettors when he goes to the branch kasi 10,000 pesos and below, kaya po yan ng outlet. 10,000 and above up to 300,000 he has to go to the branch. Sabi po yan ni GM Robles. Ang branch po normally nasa Kapitolyo yan, so kung nasa malalayo kang lugar, ang logical and practical way is to talk to your suki na pakisabay na ito. Yan, but that's very simplistic. Because the presumption there is that itong agent na ito, yung sakop niya, ay every month, yung doon sa paligid niya, 20 nananalo yung 20 people. So, dapat imbestigahan yan kung taga roon ba talaga, kasi may access sila dito sa magkakilala sila kasi magkakilala ba, maraming questionable na, kasi baka mamaya yung out of the 20 ng winners, iba kasi ibang lugar so how can someone paano siya makapunta dito para ang claimant ay mag-claim? Halimbawa, nasa Davao ako, ikaw nasa Negros Oriental. Sek, unless lutong Macau na yan na, okay, itong neighborhood na ito, magagaling ito, na pre-predict nila ang mga numero. Kaya sila parating nananalo at ito ang magkiklaim parati. Sek, parang weteng Niluluto, pinipredict na yung kung saan sila binubuhay. So, ito po ay kaduda-duda. Dapat talaga masusing investigasyon. Pero, alam mo, mamaya ipapalabas natin yung duda ni Marlica. Parang lumalambot. Panay expose ni Tulfo, pero parang lumalambot ang treatment niya against the PCSO officials, especially Robles. Ngayon, wala na siyang sinasabing possible na nandadaya. Sabi niya, that's possible. It can be true. Pero wala siyang sinasabing these are lies. These are, well, we still hope. We still hope. Nag-hope pa rin tayo na at the end of the day, lalabas pa rin yung kabutihan ng puso at honesty ni Tulfo. Hindi pa muna tayo magko-condemn sa kanya habang nag-iimbestiga siya. Pero ito ang mas matindi, parang Eli, yung sinasabi mong 90 million. Yeah. Ang matindi dito is the fact, ang daming angle na pwedeng yariin itong issue na ito. Unang-una, bakit mo tataasan? So, ito, Secretary. Bakit mo tataasan from 140 to 600? Dinagdagan ng 500 million. Dinadagdagan ng 500. Kaya naging 640. Why not let it be at 140? Naka-advertise na yan. Ang paliwanag ni GM Robles sa nakarang hearing, kinuha rin nila sa kita ng PCSO. Tapos, para raw makakuha pa ng atensyon at yung mga manaya magtaya ng pagtaya. Yan sabi niya, paliwanag niya. Yun ang paliwanag niya. Parang promo noong pero napaka-suspect yan. Kasi kung ako mag-invest ng 90 million, kasabwat ko si Robles. Kasabwat ko yung mga taga-PCSO. I will not bet 90 million for 140 million lang ang papanalunin. Paano ko isi-share yung panalo? Ang liit lang ng panalo. Pero kung 500 million, mayroon akong ibibigay kay Robles, ibibigay sa mga iba. And I will be guided how to win. Kaya it's pretty obvious na talagang involved siya dyan. By design. By design. The increase is really by design. And if you look back doon sa December na 2.7 billion, suspect din yun. Pwede
For all you know, doon sa ano na yan, mayroon lang nagbibet ng ganun. Ngayon lang na-discover, pero mayroon na modus operandi na yan ganun kalaking. Kasi, pwede tayo mag-usap pare. Kaya mo bang mag-invest ng ganito kalaki? Ha? Oh. Pare, hindi pwede yan liit lang yan It's not worth it. Ano ba, sigurado ba yan? Siyempre, Hindi. Alam mo kasi, ginagawa na yan, pare. Talaga. Ginagawa na yan. You can bet, if you have the proper capital, pwede mong kapitalan yan lahat na numero, pwede mong matayaan Tama, yung buong ginagawa na yan sa bagdok, yung tinatawag nilang bagdok, yung STL, yung Masyaw, ginagawa yan ng mga sugarol talaga. Basta malaki yung jackpot. Yung iba nga, pinagtyagaan nila, maski konti lang Basta kumita na konti. Basta kumita. Pero panay kita, kasi you can't lose natayaan mo na lahat yung, mayroong a certain amount na talagang pag tinaya mo, sure ka talagang pero ito lang yung so much. Ito, alam na yan ng mga sugarol. Pero sabihin niyo, pare, sige, pwede kaming mag-invest, pero pwede mo bang taasan yung presyo? Ito, actually, nangyayari yan sa PCSO. Noong umpisa pa lang noong Duterte administration, yung STL, yung ini-establish pa lang yung STL. Maraming umaangal yan sa STL. Kasi, kung ito yung probinsya mo, mayroon silang a certain amount of money na ihuhulog mo para maging maging operator ka. Minsan, sobrang laki yung kanilang ihuhulog. Sasabihin nila, hindi namin makakaya yan. Malulugi kami. So, mayroong negotiation. Sige, bababaan natin. So, yung negotiation na yan is a possibility So, pwedeng, pare, sige. Siguraduhin mo taya mo yan. Pero, kalahati sa amin. Tataasan namin yung ng 500 million, pero kalahati. Sigurado ka namang, because, sigurado kung tataya ka ng 30 million, pero tataasan mo yung, siguradong kita ka talaga ng malaki. Pero dito, masyadong substantial yung taas, 500 million. Ano ang gravitas ng rasyonal ni Tlangka? Kasasabi ko lang may usapan. Para mainganyo akong tumaya ng 30 to risk 30 million. Because ganito kasing presumption yan If I bet 30 million, I will be able to bet all the numbers. Now, I'm sure to win one number. Jackpot. Kung 140 lang, it's not worth it. Yun ang inside story. Ano ang sinabi nilang para justify nga na itaas yun? Ganun ang yun ang sabi niya, para daw dumami ang bet, lalaki ang pot. Ganahan ng mga tao. Which is very flimsy. Yung flimsy mong bet. Napaka-flimsy. Because ang PCSO naman, hindi naman humahangad ng todo-todo na balik. 100, kaya nga dati, 50 million lang, napakalaki na ng 140 million Hindi, tsaka yung amount na certain amount there is subi na. So, meron ba kapangyarihan itong silang na mag-transfer ng... That is now, yun... Policy yun That is now the suspect. Yun talaga. Anong rational, bakit mo i-increasean when for so many years, hanggang doon lang naman ang PCSO survive. How come ito ngayon under this administration na masyadong aggressive at very powerful and influential itong tao na ito, that he can just
squander the amount, so much money, just like that. Di ba may board yung PCSO na yan? May board resolution. Siyempre, kanyang tao eh. Oh. Approve yan ay And hindi ako magpaniwala. Yung chairman pa. Hindi ako magpaniwala na dati nire-respeto ko yan, best friend ng kapatid ko yan. Yung si Juni Kua, but I didn't realize that he's a wimp. Tumatanda na, nagiging wimp na, at sunod-sunuran na lang kay Robles. O kasabwat. Well, we don't know. I don't want to presume. Baka. Juni Kua, kasi nire-respeto ko yan. Pero, now he's becoming a wimp. And sunod-sunuran na lang siya, pinapabayaan na lang niya, na lustayin at ito ang punot bunga dito sa lahat. Itong babaeng ito, kasi binibigyan niya ng mandate na maging milyonaryo silang dalawa ni Mel Robles. Pakita muna natin yung Mandate. kay Mel Robles na gumawa ng kabulastugan ng ganun sa PCSO. Kasi kung hindi binigyan ng lakas ng loob ito si Robles, ng presidente ng Pilipinas, the real president of the country, hindi niya magagawa ito. Ito, pakita natin kung paano niya binigyan ng lakas ng loob si Robles na mangahas at gumawa ng mga kalukuhan na ganito. Hi, Mel! Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Magiging milyonaryo po tayo, sabi niya. Paring Mel, ha? Mahal ka ng pamilya ko. Mahal mo ang pamilya namin. Ha? Ibabangon natin ang Pilipinas para maging milyonaryo tayo. Oo. So, kung ikaw ba, appointed ka nitong babaeng ito? Kasi yung asawa naman, hindi naman ang nag-appoint yan eh. Hindi ka kaya maglakas ng loob na gumawa ng mabilisan na maging milyonaryo ka? Ha? Di umano? Pero ito, baka ito, linawin ko No. Di ba, January 16 yan, di ba, may tumaya ng 90 million. Oh. Nanalo ng 640 million, may get, sa Super Lotto 649. Yes. Kinabukasan, January 17, isa na namang lone winner na nakakuha ng jackpot sa Grand Lotto 655 na halaga sa 698 million. Kaya na, So makasunod, no? nagiging modus operandi na. So, can you tumaan ng loto, di ba? So can you imagine how much money they're making? Ha? Making the PCSO a milking cow, mga kababayan? Ha? Maisip nyo ba po na ginagawang milking cow, palagatasan ang PCSO ngayon dahil lang sinasabi ng isang babae na maging milyonaryo tayo, Mel. So, ibig sabihin, pagbutihan mo dyan, Mel, ha? Anyway, huwag ka matakot kasi nandito ako sa likod mo. That's exactly what's happening. Now, ngayon, Tulfo, ikaw ba? Sasabihin mo, BIR. Sasabihin mo, DICT. Sino ba yan? Ivan Oy. Sino bang bata yan? Baka yung Ivan Oy sa kanyang birthday, hindi lang na kayo nakakuha ng video. Sinabihan din, Ivan, my love, mahal kita. Babangon tayo, maging milyonaryo din tayo, Ivan. Doon din kay Lumagwe. Ganon din ang sinasabi niya. So, itong mga ahensya nito, ginagawa niya na maging milyonaryo. Itong mga nagpapatakbo niya. If that is the case. Presuming. So, yun po mga kababayan, what does Tulfo expect from DICT? Parang kambal ni Mel Robles yan. Yung sa BIR, sino ba ang may hawak yan? Kambal din ni Mel Robles yan. So, what do you expect from this government na matutumbukan yung ating
hinahangad na magkaroon ng investigasyon na maayos dyan. Ito, pakinggan natin to si Marlica. Sino, okay, ang gonggong natataya na i-invest, na itataya ang 90 million pesos niya kung hindi siya siguradong mananalo siya. Okay? Kung may 90 million ka, unless na ikaw ay mafia, kung yung perang yan, hindi mo itataya yan sa totoong kwento ng buhay, ang 90 million mo, mga kababayan. Okay. Ang 90 million pesos mo sa isang draw. Imagine naman tumaya daw ng 90 million at nanalo ng what? At before that, doon sa hearing, 140 million lang supposedly ang papanalunan. But like 2 days before, ay dinagdagan ng 500 million ang pot money. So talagang mafia ito. Doon na lang sa sinasabi ni Robles doon, ng buwaka ng inang hinayupak ng mafia, nakasabwat ni Lisa, at doon sa kanyang assistant, okay, yung assistant niya doon, pangalan ng Casas na yun, Casas, mga palangga, na talagang may tumaya ng 90 million, 30 million each outlet. Hindi pa ba kayo magsasalita, mga kababayan? Putang inang gobyerno ni Kuting, ni Lisa. Sino ang matino? May matino ba? Tataya ka sa sugal ng 90 million? At sa loto, 90 million? Isang bolahan, 90 million? Kung hindi ka siguradong panalo ka. And again, ito po ay mga gawa-gawa lang. Kasi kung talagang thorough investigation ang ginagawa ni Tulfo, ni Pimentel, doon, ano doon si General Bato, wala ring silbi. Mawala kayong silbi, mga buwaka ng ina nyo. Ayaw nyong gamitin yung, well, yung utak nyo, it's not utak eh. Kasabwat na kasi kayo eh. Ikaw Tulfo eh, kasabwat ka, ikaw Pimentel. Sabi ko nga eh, nag-backdoor na yan. Mga kababayan, yung investigasyon na yon walang kakwenta-kwenta. Kasi kung ako ang nandoon na mag-iimbestiga, sino yung pumusta ng 90 million na yon? Ipatawag, sino yung taong yon? Bakit yung mga nagkiklaim doon may coding? Person A, B, C, D, E, F, G. Pwede ba yon? Nagsulat mo ang nag-claim o nanalo si person A, John Doe. Ngayon mga kababayan, sa hindi nakanood, lumabas doon sa hearing na may isang tao daw na tumaya ng 30 milyones sa 3 outlet. So total of 90 million at nanalo ng 640 million pesos. Sabi ko, kung ako nandoon, piniga ko ang buwaka ng inang Robles na yung putang inang yan. So, ayan, galing kay Ginang Marlica, mayroon pa isang vlogger na may sinasabi din. Ha? Ito, mga taong bayan ito na mga ordinary. At tingnan natin yung mga kanilang iniisip, mga perception nila sa kabulastugan itong gobyerno natin. Tingnan mo. Hindi siya natatawa sa sinasabi niya. Grabe yung mga korupsyon ngayon, no? Ibang level. I mean, ibang level in a way na mababang level. Yung super obvious, yung tinatanga lang yung tao. Ano yung hindi sila nag-e-effort itago. Imagine, isang tao lang yung nag-claim ng 20 na jackpot sa loto. Tapos ang i-reason mo lang, nakiki-claim lang, may mga paki-claim. Ano yun? Kakilala nung lahat ng nanalo yung isang tao na yun. May kayang gawin yung gobyerno dito. Pero alam mo yung may kayang gawin din, yung mga tumataya dito na alam niya ng lokohan na, dapat hindi na kayo tumataya. Yung mas concern pa, mas galit pa yung mga hindi tumataya ng loto. Kaysa sa inyong tumataya ng loto, dapat hindi na kayo tumataya dito. Obvious na obvious. Hindi man lang nag-effort tong mga tol magkaroon ng corruption na alam mo yun, yung ang hirap i-break yung code, paano nangyari, paano ganito, paano ganyan. Wala, hindi na kailangan ng investigasyon. Talagang litaw na litaw, obvious na obvious. Galing po yan sa isang ordinary, sobra ng lantaran eh. Why? As I just said earlier,
May mandate eh. At saka very ano na eh, very callous na eh. Yung talagang tayong pakialam eh. Habang nandito tayo eh. With impunity. Oo. Let's take advantage. Total, may galing naman kay ma'am eh. Maging milyonaryo naman tayo eh. Si ma'am naman ang nag-utos eh. So, ano ang recourse ng ating mga ordinary people na nag-aasa sana na kumita? Mga big time na ang kumikita. Eli, na-mention mo kanina, ilang 600 million yung pinanalo na. Yung January 16 lang, yung 640, tapos kinabukasan, may nanalo 680 million. Oo. Yung palang January pa lang yun, January. Nung last nung December. Marami mayroon na abot ng billion. 64. Lahat, kompleto abot. Can you imagine, isa lang yung natuklasan ni Tulfo, ito lang. Is it possible, Tulfo, na pati yun, tingnan mo rin kung sino yung mga nanalo? Kasi nagyabang ka na imbestigahan mo. You will even spend your money para dalhin mo NBI, private persons na mga experts. What is our assurance na doon pa lang as early as December wala nang tumataya na 30 million? At can you imagine ilang 600 million na ito? Wala, kulang-kulang na 2 billion ang pinanalo. Now, kung ang puhunan lang ay 90 million sa isang 640 million, magkano panalo? 500 million plus? What prevents this kapitalista na nakasigurado naman siya sa kanyang 90 million, mananalo siya ng ganong kalaki, sabihin lang niya, ako, okay na ako. Contented na ako sa 250 million. Sa inyo na yan, Mr. Robles. Di umano. Sa inyo na po yan. Pero ulit-ulitin po natin. Ulit-ulitin natin. Sir, sabi siguro, ayusin natin, sir. Kasi sabi nung boss mo, dapat maging milyonaryo ka. Hindi lang milyonaryo. Dapat William ng pangalan mo. Bilyonaryo ka na dapat. Hindi, William, Bill. Bilyonaryo ka na dapat, Mr. Di umano. Pero siguro sa susunod na hearing, malalaman natin dahil sa ipatatawag yung tumaya ng 90 million. Pati yung mga maliliit, yung mga nakipake. At saka sinabi ng AMLAC that is questionable. Why? That guy should, kaya explain niya kung saan should galing pera. explain saan galing ang pera. Yes, bakit hindi yan sa AMLAC? Paano na, baka mamaya money laundering yan At saka na kung nabuwis ang pera. Winawash niya yung pera. For all we know, that's another aspect of violation. Baka mamaya may nagdala dyan na para lang malabhan yung pera galing na sa PCSO. Kaya lang, natuklasan lang. So, all these things, my God, mga kababayan, paano nangyari ito? Never in the history nangyari ito. Only in this administration. Sobrang with impunity na talaga ang nangyayari sa ating bayan. Lantara na. Wala nang pakialam. Maski yung travel, wala nang pakialam. Maski anong opinion ng mga kababayan natin. Wala. Tinatawanan lang. Okay. So, maraming salamat, Toy. Huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras. Ganyan din po sa aking YouTube channel at Eli Saludar. At sa akin din po, Ado Paglinawan. Ganang hapon po. Iparas kay Paras.